Wala sa Biblia yung Huwebes Santo, Biyernes Santo. Unang-una, hindi naman namatay si Kristo ng Biyernes. Namatay siya Miyerkules ng hapon. Kung pag-aaralan mo ang Biblia. Maling paniniwala na sabihin mo si Kristo, namatay ng Biyernes ng hapon. Tapos inilibing siya nung hapon. Tapos nabuhay na siya nung Sabado. Lalabas, isang araw lang siya dun sa libingan. Kasi nilibing siya buong Sabado lang. Linggo, wala na siya sa libingan. Sabi dun sa ulat ni San Mateo. Nung pumunta si Maria Magdalena sa libingan, maagang-maaga ng linggo, wala na rin ang Kristo. Kung namatay siya ng Biyernes, lalabas, isang araw lang siyang nalibing. Ang sabi ni Kristo, doon sa 12:40 ng Mateo. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatya ng isang malaking isda na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Ang Panginoon Kristo hindi nagsisinungaling kahit kailan. Sabi niya kung paanong si Jonas nandoon sa tiyan ng isdang malaki na nagdala sa kanya sa Ninibe. Ganon din ang wika, si Kristo mapapasa ilalim ng lupa 3 araw at 3 gabi. Kung namatay siya ng Biyernes, kaya nga Biyernes Santo ang tawag ng Katoliko, wala na siya nung linggo, lalabas isang araw lang siya at isang gabi sa libingan. 3 araw at 3 gabi ang sabi niya, mapapasa ilalim siya ng lupa. Kaya mali yung paniniwala na si Kristo'y namatay ng Biyernes. Hindi po totoo yun. Hindi siya namatay ng Biyernes. Bakit Biyernes Santo? Bakit Santo? Bakit yung ibang araw ba, diablo o masama? Bakit Biyernes Santo? At saka sa loob ng 1 taon, para bang 1 linggo lang ang santo o ang banal na araw sa buhay natin. Ang nangyayari sa maraming tao wala ngang santo Walang santo sa araw-araw Bakit? Araw-araw may patayan, araw-araw may lasingan, araw-araw may holdapan, araw-araw may katiwali ang nangyayari. Tama ang sabi ni Pablo na ang mga araw ay masasama. Para sa taong hindi sumusunod sa Diyos, may mga araw na masasama sa mundong ito. Kaya pagka sumusunod ka, ang utos ng Diyos ganito, sa 5:16 ng Epeso, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Sa mundong ito, merong mga araw na masasamang talagang masasama. Halos araw-araw. Kaya ang utos ng Diyos sa mga Kristiyano, doon sa 1 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ang sabi sa English dyan, kapatid na Daniel, for he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. He that will love life and see good days. Kasi sa mundong ito, ang mga araw na nakikita natin masasama. Puro araw-araw na lang mayroong mga bagay na nangyayaring masasama. Kaya lang nagiging mabuting araw pag ikaw ay nasasakop ng Diyos. Yung nasa awit, sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Alang mabuti ang araw kung nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ang isang araw sa iyong looban, sa looban ng jurisdiksyon o pagkukup ng Diyos, mabuti kaysa 1,000 araw. 1,000 araw, ano yun Kulang 3 taon yun
1,000 araw, walang kwenta yon kung wala ka sa looban ng Diyos. Pero yung isang araw, sa looban ng Diyos, mabuti yon kaysa sa 1,000. Ibig sabihin, sa mundong ito, talagang maraming araw na masasama na makikita ka. Kaya kung gusto mong makakita ng mabubuting araw, sabi ng Biblia, magpigil ka sa masama.